Sayang naman, update na tayo ng Windows 11. Sayang, libre eh. So ang sabi dyan, end of support for Windows 10 arrives on October 14, 2025. So end of support na lang, hindi na lang support yung Windows 10, pero gagana pa rin. So magiging Windows 11 na tayo. Alright, so pag legit yung Windows 10 nyo, upgrade nyo na ng Windows 11. So get na natin. Alright, continue to desktop. Ayan, so tignan natin. So update natin, Windows update. Oh yan, tignan nyo guys, Windows 11 version is ready and it's free. So pag original yung Windows 10 nyo, yun yung i-update sa Windows 11. Alright, so ganyan guys yung gagawin. So i-update natin. Windows is downloading. Okay, when loads, ready and install. So ayan, download na siya guys. So ayan, hintayin na lang natin. So ayan, sinabi niya guys, Windows 11 is downloading. So ayan guys siya guys. Alright, so hintayin na lang natin siya. Pag na-update, i-install na natin guys, titignan natin. So yung style ng Windows ko is ganito guys. So ganyan yan. So ayan, hintayin na lang natin at ma-install. Alright, so 100% na guys. Hintayin natin may update. So yan, ayan, restart. Yan, restart. Tapos nang ma-install guys, pending restart or restart required, update is ready to install. So yan, nag-message rin dun, start return to install, restart to install Windows 11. Alright, so restart natin guys. So papakita ko sa inyo yung first screen ko to guys. So post natin yan. So yan guys, so makita nyo. So restart na natin yan. Natin yung restart. Alright, restart now. Alright, mag-shutdown na siya guys. So patayin na rin yung isang screen. Antayin natin guys. Para ma-update nyo ng Windows 11 is kailangan nyo guys ng tawag dun, kailangan nyo guys ng at least minimum requirements is Windows i3 na 10th generation, and hindi ko pa alam yung iba. So tignan nyo na lang yung requirements para ma-update sa Windows 11. Basta legit yung operating system nyo, yung Windows na naka-install sa computer nyo, yung hindi siya crack. Alright, so hintayin natin guys. Ayan na, nag-install na siya guys. So nag-shutdown na guys. So tignan natin pagka-restart, 62%. 62%. So nagbukas na. Ayan lang yung computer natin. Simple lang yung computer natin guys. Ayan, simple lang. Simple lang yung computer natin. Alright. Okay. 100%. Oh, nag-start na guys. Nag-start na. Bilis. Hi. Get things ready for you. Getting things ready for this might take a few minutes. Then turn off your PC. Alright. Almost there. Oh, yun na guys. Nag-restart na. Oh yan, Windows 11 na siya guys. Windows 11. Oh, ganyan na yung tsura niya guys. So ito, dito na siya guys. Diba dati yung Windows 10 dito. Dito siya tinitignan dito. Dito na siya guys yung Windows 11. Dito na sa gitna. So patayin natin to. Task manager. Alright, check natin. Paano ba mag-refresh? Oh, iba na yung style ng refresh. Ayan. And then ano ba to? Oh. Slide na siya guys. May slide na. Microsoft, hindi na tayo kailangan mag-sign in dyan. Kung mag-sign in. So yan, bali ganyan guys yung itsura ng Windows 11. So kung titignan natin, paano? Nalilito na ako settings. Lipat muna natin dyan. Oh, bago. Pati yung ito, bago na rin system. Ito, focus power storage. Nabago nga guys, nabago. Pati yung pagbukas ng mga yan files. So nabago na siya guys. So check natin to, properties. Ayan. Ito lang yun, Windows 10 i3 generation version natin, pero naka Windows 11 Pro tayo. Windows 11 Pro guys. So yan.
okay na. Alright, so yan. Kung gusto nyo i-update, i-update nyo na yung computer mo habang malibre pa yung pagka-update ng Windows 11. Alright, thank you guys for watching and see you next time.